Handa ka bang gumawa ng isang napakalaking kasalanan? Mapagtakpan lang ang ginawa mong kalokohan? Oy, medyo ano ka ngayon 'no, medyo naiintriga ka 'no? Alam niyo hindi ko alam kung maiinis ba kayo dito sa ating sender o maawa kayo sa kanya. At hindi ko rin alam kung papaano ko ilalahad ang kwentong ito nang hindi kayo makaramdam ng parang alam niyo yun, parang medyo nalituhan kayo. Kasi ako medyo nalito ako sa pagbasa ko nito eh. Hindi kasi ako nagbabasa ng kwento prior to recording. Ang ginagawa ko, ini-scan ko lang. Kasi para mabasa ko siya ng maayos, malagyan ko ng maayos kung mga reaction, ganun. So medyo naguluhan ako pag sa scan ko nitong kwentong ito. So tignan natin kung hindi ba kayo maguluhan. So eto na, simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang hindi nakokontento sa ating mga buhay. Marami sa atin ang gumagawa ng mali, mapagbigyan lang ang kapritsyo ng katawan. Pero hindi ko alam kung iilan sa inyo ang kagaya ko, ang gumawa ng isang malaking kasalanan para pagtakpan ang nagawa kong kalokohan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Jimboy. Isa akong sales supervisor sa isang malaking kumpanya ng mga appliances. 10 taon na kami nang kinakasama kong si Alisa. At wala kaming anak, 2 Mama Mia, kahit 10 years na ang relationship namin. Tahimik ang aming buhay. Hindi naman perpekto pero stable. Si Alisa ang tipo ng babaeng matyaga, maalaga at maasikaso. Yung tipong normal na isang may bahay. Siya yung partner na kapag pagod ka ay laging may mainit na sabaw sa pag-uwi mo galing trabaho. Pero tulad ng lahat ng pagsasama, dumating kami sa punto na pareho kaming napagod at nagsawa. Hindi dahil sa hindi na namin mahal ang isa't isa, kundi dahil sa paulit-ulit na problema. Pera, responsibilidad, at nakakabagot na routine. Dumating ang mga araw na mas madalas kaming magtalo kaysa magkaunawaan. Dumating ang mga gabi na kahit magkatabi kami sa kama, ay parang may malayo pa ring distansya sa aming dalawa na hindi namin masukat-sukat. Minsan kahit katabi mo yung taong mahal mo, nakakaramdam ka pa rin ng pag-iisa. Yun ang pakiramdam ko noon, Mama Mia. Kahit hindi ko man aminin sa sarili ko, nararamdaman kong nagiging mag-isa na ako sa relasyon naming dalawa ni Alisa. Hanggang sa dumating siya, ang babaeng nagpasiklab muli ng aking damdamin. Si Jana. Bago lang siya sa opisina, bagong hire sa marketing department. Sa mga panahon na to, nasa 25 years old siguro siya. At masasabi kong iba si Jana, Mama Mia. Hindi lang siya basta maganda. May halo siyang pagka-inosente. At meron din naman siyang halong pagkapilya, lalo na sa mga mata niya. Hindi siya seductive sa paraan niya ng pananamit, kundi sa paraan niya ng kaniyang pagkilos. Innocent flirtation. Yun ang tawag nila dito. Isang araw, inassign siya sa akin na mag-orient sa kanya tungkol sa mga products na ibebenta namin sa next Nationwide Expo.
Nasa warehouse kami noon. Kaming dalawa lang. At dahil warehouse yun, maalikabok, mainit. Pero hindi ko malilimutan ang sandaling yun dahil sa isang napakahalagang detalye. Habang tumatalikod ako para kunin yung sample unit, ay tumama ang kamay niya sa braso ko nang hindi sinasadya. At para bang may mga libu-libong kuryenteng dumaloy sa katawan ko, Mama Mia. Bagay na hindi ko na nararamdaman lately kay Alisa. Ay, sorry po sir. Ngumiti siya. Yung ngiting may bahid ng hiya. Pero ewan ko, may nakikita at nararamdaman akong ibang ibig sabihin sa ngiting iyon. That was the first time in a very long time na may babaeng tumingin sa akin na parang lalaki ulit ako. Hindi isang kinakasama, hindi provider, hindi lang basta partner, kundi lalaki na pwedeng pagsilbihan, mahalin, lapitan at pagnasaan. Hindi ko hinahanap yun, Mama Mia, dahil alam ko naman na meron na po akong kinakasama. Pero nung natagpuan ko yun kay Jana, ay hindi ko rin pinigilan. Nagsimula sa simpleng chat tungkol sa trabaho at mga reports. Hanggang sa naging biruan, hanggang sa naging kwentuhan, hanggang sa naging paminsan-minsang tawagan tuwing gabi. At minsan, dumating yung linya na hindi dapat tinatawid ng isang kagaya kong may kinakasama na. Noong gabi na nag-overtime kami sa office, ay kami na ang huling taong nandoon. Wala nang ibang tao dahil nag-out na yung iba. Oo, marami naman kaming nag-overtime pero yung iba 1 hanggang 2 oras lang. Kami noon ay inabot na ng 4 na oras sa trabaho ng overtime. At pareho na naming naramdaman noon ang pagod. Naghanda siya ng kape sa may pantry. Tapos nagsalita siya. Nagkwento siya sa akin ng tungkol sa mga pagkukulang ng ex niya sa kanya. Kung bakit siya nakipaghiwalay dito. Pati na rin ang pananakit ng ex niya sa kanya. Alam mo, hindi niya ako pinapansin, sir . Hindi niya rin ako binibigyan ng panahon. Na para bang isa na lang akong statwa. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. At dahil tanga ako, sinagot ko siya ng, alam mo, hindi dapat binabaliwala ang mga babae. Hindi ka dapat binabaliwala, Jana. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At malalim ang pagkakatingin niya na yon. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, ay naglapit na ang katawan naming dalawa. At naglapat na nga ang aming mga labi. Malambot, mabagal, na para bang sabay kaming nag-aantay ng matagal na panahon para mangyari iyon. At sa mismong pantry ng opisina namin, Mama Mia, nagising ang isang apoy na matagal nang patay sa loob ko. Isang apoy na dati ay nararamdaman ko kay Alisa. Pero habang tumatagal na nagsasama kaming dalawa sa iisang bubong, ay nawala na yun sa akin. Hindi naman kami nagtuloy sa kung anumang mas masahol pa sa halik ng gabing yun, Mama Mia. Isang malumanay, mabagal at malambot at mainit na halik lang ang pinagsaluhan namin. Pero alam ko na yun na ang magiging simula ng isang bagay na hindi ko alam kung kakayanin ko bang kontrolin. Sa sumunod na linggo,
hindi na lang kami basta magkatrabahong dalawa ni Jana. Naging kami na sa mga lihim na araw. Mga lunch break na nagiging 2 oras. Mga out-of-town events na may collateral task. Mga gabing sasabihin kong may overtime kay Alisa, pero ang totoo ay nasa loob ako ng apartment ni Jana. At doon ko napagtanto kung gaano ako kasabik. Hindi lang sa katawan niya, kundi sa pakiramdam na may humahawak sa akin, na may naghahanap sa akin, na may humahabol sa akin, na may naiinitan sa akin. Si Jana, Mama Mia, ang naging takbuhan ko sa mga panahong pagod ako sa buhay at sa mundo. At mas lalo akong nahulog ng unti-unti siyang nagsimulang sumandal at umasa sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, okay naman ako. Pero hindi ko po nararamdaman na kailangan ako ni Alisa. Hindi ko nararamdaman na lalaki ako sa piling niya. Pero iba pagdating kay Jana. Hinawakan niya ang mukha ko nung minsang magkatabi kaming dalawa sa kama. Alam mo, kung single ka lang sana. Tinamaan ako ng matindi sa kanyang sinabi. Pero hindi ko siya sinaway. At hindi ko rin sinabi, Mama Mia, na hindi ko kayang iwan si Alisa. Alam naman ni Jana na may kinakasama ako. Pero hindi niya alam kung gaano na kami katagal dalawa ni Alisa. Isang gabi, umuulan noon ng malakas. Nasa loob ako ng apartment ni Jana, nakahiga sa sofa habang siya ay nakaupo sa sahig. Nakasandal siya sa pagitan ng mga tuhod ko. Tahimik lamang kaming dalawa. Ilang buwan na rin yun matapos magsimula ang palihim naming relasyon. Bigla siyang lumingon at napatingin sa akin. Jimboy, paano kung may sasabihin ako sa'yo? Ramdam ko agad na mabigat ang bagay na sasabihin niya. Pero dahil nagugustuhan ko naman ang pakiramdam na umaasa at sumasandal siya sa akin, ay nagtanong ako. Ano naman yun? Tanong ko sa kanya. Jimboy, buntis ako? Mama Mia, nung marinig ko yun ay parang may sumabog sa loob ng tenga ko. Hindi ko alam kung hihinga ba ako o hindi. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Mama Mia, matagal ko na pong gustong magkaanak. Matagal ko na pong gustong magkaroon ng junior o mini-me. Kaya lang hindi pa kami binibiyayaan ni Alisa ng anak. Jimboy, sa'yo to. Ikaw lang naman ang lalaki sa buhay ko at hindi ako nagsisinungaling. Mama Mia, niyakap niya ako habang ako noon ay natigilan. Parang nag-freeze ang oras, pati na rin ako. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa asawa ko. Sa kinakasama kong si Alisa. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng pantasya sa utak ko, Mama Mia. Dati-rati pantasya kong andyan lang si Jana sa tabi habang patuloy pa rin ang relasyon namin ni Alisa. Pero dahil nagbunga na nga ang ginagawa namin ni Jana, ang natira na lang noon ay ang katotohanang nagkamali ako ng lampas-lampas kay Alisa. Jimboy, ayokong itago to. Pero ayoko rin namang mawala ka sa tabi ko. Hindi ko kaya. Binigay ko ang sarili ko sa'yo kahit alam kong may kinakasama kang iba. Dahil
dahil gusto kita. At dahil sa takot, hiya at sa pagmamahal na hindi ko na rin maipaliwanag, ay nasagot ko si Jana. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi kita pababayaan. Kinabukasan ay nagising ako sa panibagong delusyon. Nakaya kong pagsabayin ang lahat. Nakaya kong ayusin kahit ang pinakakomplikadong sitwasyon sa mundo. Nakaya kong pagtakpan ang kalokohan at ang kasalanang nagawa ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia, ang isa sa pinakabaliw na solusyon na naisip ko. Papatirahin ko si Jana sa bahay kung saan kami nagsasama ni Alisa. At pagpapanggapin ko siyang pinsan ko. Bakit? Kasi ayokong magduda si Alisa kung bigla na lang dumating si Jana. At ayoko ring mapahamak ang anak naming dalawa ni Jana. Kaya isang gabi, umuwi ako sa bahay at sinimulan kong pandayin ang malaki kong kasinungalingan kay Alisa. Love, may pinsan ako sa mother's side. Nag-away kasi sila ng pamilya niya eh. Pwede ko ba siyang patuluyin muna dito? Kahit ilang linggo o buwan lang? Hindi agad pumayag si Alisa, Mama Mia. Pero dahil mabait talaga siya at mabuti siyang tao, sa pagpapaliwanag ko sa kanya ay tumango at pumayag na rin siya. Ang hindi niya alam, sinelyuhan niya ang pinakamasakit na yugto ng buhay naming dalawa. Isang linggo matapos ang drama ko ay dumating nga si Jana sa bahay. Nakasuot ng simpleng damit, halos wala ngang ka-make-up at mukhang inosente pa talagang tignan. Ahay po, mahiyain kunwaring bati ni Jana kay Alisa. Ngumiti naman si Alisa pabalik. Walang kaalam-alam sa kasalanan at kalokohang nasa harap niya. Kasalanan ko lahat ng to. Pero alam ko na ito lang ang magiging tanging paraan para pareho ko silang maprotektahan. At sa mga sumunod na araw, habang sinisimulan kong tahiin ang kasinungalingan, ay nagsisimula na rin ang impyerno ko. Hindi ko alam na sa sarili kong bahay, matututo akong matakot sa bawat hakbang. Takot ako na baka mahuli. Takot ako na baka may makapansin. Takot ako na baka biglang madulas si Jana at may masabi siyang kakaiba para magduda si Alisa. At dumating yung mga araw na nagsimula nang magduda si Alisa, Mama Mia. Bakit parang kilalang kilala mo yung pinsan mo sa mga recent events ng buhay niya? Bakit parang ang close niyong dalawa tapos hindi mo man lang siya na nabanggit sa akin dati? 10 years na tayong nagsasama. Bakit parang lagi kayong nagkakausap dalawa? Para kayong may lihim eh. At isang gabi ay muntik kaming maghalikan ni Jana sa kusina habang nagluluto si Alisa sa kabilang side ng counter. Isang maling timing lang, isang maling saglit lang, at wala na lahat ng pinaghirapan kong itayo. Pero hindi pa yon ang malaking pasabog nitong kwento ko, Mama Mia. Marami pang mas malala. Makalipas ang 2 linggo na nakatira si Jana sa bahay namin, ay nagsisimula ng mabuo ang hindi ko inaasahang pattern. Si Alisa, ang babaeng 10 taon ko nang kasama, ay alam kong marunong na talagang magbasa ng mga kilos ko. Alam kong kilalang kilala na niya ako at hindi ko siya basta-basta maluloko. Lalo na kung puso at samahan naming dalawa ang nakataya.
Ah, love, napapansin mo ba? Bakit parang laging nakatitig sa'yo si Jana? Love, bakit parang tawang-tawa si Jana sa mga joke mo kahit hindi naman nakakatawa? Love, bakit parang may kakaiba kay Jana? Ang tanging sagot ko na lang, hindi mo pa kilala yung tao, hinuhusgahan mo na. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Wala lang yun. Pero alam kong may mali na Mama Mia. Kahit ilang beses ko pang kausapin si Jana, nabantayan niya at mag-ingat siya sa mga kilos niya, ay may mga pagkakataon pa rin na may napapansing kakaiba si Alisa. Isang gabi 10:00 na noon, nagluluto si Alisa ng late dinner. Galing ako sa kwarto naming dalawa. Nagbabasa ako noon ng mga reports sa email. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng tubig at nadatnan ko doon si Jana. Nakayuko sa gilid ng ref na para bang may hinihintay. Paglapit ko ay bigla niya akong hinila ng marahan. Namimiss na kita, bulong niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ito papunta sa bewang niya. Kinabig niya ako. Naglapit ang mga mukha namin. Ramdam ko na noon ang mainit niyang hininga. Ramdam ko ang matagal na niyang pagpipigil. At may dumampi sa labi ko. Isang nakaw na halik na hindi ko naman sinaway. 1 segundo, 2 segundo, 3. Jimboy? Hanggang sa narinig ko ang boses ni Alisa. Nasa gilid kami ng rep kung saan hindi kita. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Agad kaming naghiwalay ni Jana at mabilis akong lumingon. Buti na lang at si Alisa ay nakatalikod pala noon at nakaharap sa may stove. Pero kita ko yung pag-igting ng balikat niya. Alam kong naramdaman niya ang kilos namin. Yes, love? Sagot ko. Pakikuha nga yung asin, please. Tumango ako. Pero nang lumingon ako kay Jana ay naramdaman kong nanginginig ang kamay niya. Pareho kaming muntik nang himatayin sa kaba. Dahil muntik na kaming mahuli dalawa. Kung humarap lang sana si Alisa ng 1 segundo ng mas maaga noon, ay sigurado akong tapos na kaming dalawa ni Jana. Simula noon ay napapansin ko ng kakaiba ang tingin ni Alisa sa akin. Hindi ko alam kung imagination ko lang dahil nagigilty ako o talagang ganon. Hindi siya nagsasalita pero ramdam ko na tila may bigat ang bawat tingin niya sa akin. Hindi rin nagpapahalata naman si Jana. Hindi rin naman nakakahalata sa Jana pero para sa akin, walang ligtas ang mga tanong niya, ang mga sulyap niya, at sa bawat pagkakataon na sinasabihan niya akong mahal niya ako. Jimboy, mahal mo pa ba ako? Kapag tinatanong niya yun sa akin, lagi akong napapatigil. Kung sasagot ako ng oo, baka tanungin niya ako, bakit parang nanlalamig ako. Isang hapon, rest day ko noon. Nasa trabaho si Alisa. Si Jana, nagpapahinga sa kwarto niya. Sa guest room, kung saan siya namamalagi. Pumunta ako doon para kausapin siya tungkol sa mga prenatal check-up niya. Pero nang pagbukas ko sa pinto ay nakaupo siya sa kama. Naka-oversized shirt lang at litaw ang mga mapuputi niyang hita. Halika muna, sabi niya. Lumapit ako. Hinawakan niya ang bewang ko at sa 1 segundo ay naglapat ang mga labi naming dalawa. Malalim, sabik at matagal na halik ang pinagsaluhan namin. At doon nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahang gagawin namin sa loob ng aming pamamahay ni Alisa. Hanggang sa may kumulabog sa pinto. Kumulabog iyon ng malakas. Buti na lang at tapos na ang nangyari sa aming dalawa ni Jana noon at nakabihis na kami.
Para akong binaril sa dibdib nung marinig ko ang pagtawag niya. Jimboy? Boses ni Alisa. Boses na hindi dapat naroon. Boses na nasa trabaho pa dapat. Boses na alam kong puno ng tanong. Nagmadali akong gumalaw. Dito ako, love, sandali, sigaw ko. Lumayo ako kay Jana. Mabilis kong inayos ang sarili ko na para bang nagtatakip ako ng apoy. Pagbukas ko ng pinto ay nandun na si Alisa. May dalang maliit na bayong. Maaga akong nakauwi kasi may strike daw ngayon eh. Wala akong masasakyan pa uwi kaya nag-undertime na lang ako. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at nakita ko yung pagdududa na hindi na niya kayang itago. Anong ginagawa ninyo ni Jana sa loob? Bakit nakasarado yung pinto? Kinakausap ko lang siya tungkol sa mga check-up niya. Palusot ko. Inamin ko na rin kasi kay Alisa na buntis si Jana. Ang sabi ko, kaya sila nagkakagulo sa pamilya nila dahil hindi siya pinanagutan nung nakabuntis sa kanya. Tumango lang si Alisa pero hindi nakaligtas sa akin ang pagtigas ng panga niya. Yun yung unang malinaw na senyales na mukhang malapit na talaga kaming mahuli ni Jana sa aming kalokohan. Simula noon ay naging mas tahimik si Alisa. O baka ako lang ang nag-iisip nun. Hindi na siya nagtatanong. Pero alam ko na nag-oobserba siya. Kaya sabi ko kay Jana, mas maging maingat pa kami. Pero dito nagsimulang makita niya ang mga pira-pirasong ebidensya. Ebidensya number 1, ang panloob ni Jana na nasa sahig ng banyo. Naiwan niya pala, sabi ko. Pero bakit sa araw na ako ang huling naligo? Tanong niya. Ebidensya number 2, ang hawak kamay naming anino. Nagkataon lang na nakita pala niya mula sa pinto ng sala ang mga aninong naglalakad at magkalapit. At anino naming dalawa yon ni Jana. Ebidensya number 3, ang madalas daw naming pagtatawanan ni Jana. Na hindi ko naman ginagawa kasama si Alisa, lalo na this past few months. Ebidensya number 4, ang paraan daw ng pagtingin ni Jana sa akin. Sabi niya may kakaiba daw sa tingin ni Jana. Sabi ni Alisa, hindi daw yung tingin ng isang pinsan sa pinsan niya. Ano? Ano sa tingin mo ang tingin na yun? Grabe ka namang mag-isip, love. Sabi ko. Ebidensya number 5, ang paghawak ko kay Jana sa bisig. Noong muntik na itong mahulog sa hagdan, hindi ko naisip na nakatingin pala si Alisa mula sa kusina. Sabi niya, masyado naman daw close ang pagkakahawak ko na muntik ko nang mahawakan ang boobs ni Jana. Ano ka ba naman? Pati ba naman yan? Di mo man nakikita? Emergency yun kaya wala na sa isip ko kung saan man maglanding yung kamay ko. Palusot ko na naman ulit. Tuloy-tuloy ang mga peraso. At parang isang puzzle na nabubuo ng hindi ko napapansin. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan. Ang gabi na halos bumigay na lahat ng kasinungalingan ko. Nasa sala noon si Jana, nanonood ng TV. Si Alisa naman ay nasa kwarto at nagbabasa. Pumunta ako sa sala para uminom. Pagdaan ko ay hinawakan ni Jana ang kamay ko at bumuntong hininga ng malalim. Ang bigat ng katawan ko, Jimboy. Baka pwede mo naman akong masahiin. Dapat umalis ako, 'di ba? Dapat sinabi kong hindi pwede dahil nasa kwarto lang si Alisa. Pero tumango ako. At nang simulan kong ang imasahe ang balikat niya ay gumalaw siya. Pumilig siya sa dibdib ko. Humawak sa bewang ko. Umangat ang mukha niya papunta sa labi ko at naglapat iyon.
Isang halik. Hindi naman masyadong mahabang halik pero sapat na yun para pakiramdam ko ay pareho kaming nagiging kriminal ni Jana. At biglang, ano yan? Si Alisa. Nakasigaw, nakatayo sa pinto at nanginginig. Para akong nabato noon. Hindi kami nakagalaw. Walang kamay na gumalaw. Wala naman ding sigawan na nangyari. Kumalma bigla ang boses ni Alisa. Ano yan, Jimboy? Hindi ako nakatitig. Hindi ako umiiyak. Hindi din siya galit. Magpaliwanag ka, bakit ganyan ang posisyon ninyong dalawa? Hindi ako nakapagsalita. Wala akong maisip na kasinungalingan na sapat. Naisip ko, baka tapos na ang lahat. Tapos biglang nagsalita si Jana. Ay, sorry po Ate Alisa. Medyo nahilo kasi ako eh. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko kaya nagpamasahe ako kay Kuya Jimboy. Nakita ko, Mama Mia, na hindi naniniwala si Alisa sa mga sinabi ni Jana. Bago pa man ako makasagot ay tumayo na rin si Jana. Hinawakan ang tiyan niya. Sorry kung nakakagulo ako sa inyo. Sorry, Insan. Sabi niya at saka tumango sa kwarto. Mama Mia, kinabukasan, hindi ko alam kung papaano ko haharapin si Jana at si Alisa. Hinayaan ko na lang. Dahil may bata. May bata sa sinapupunan ni Jana. Kaya hindi ako pwedeng magpadalos-dalos sa mga sasabihin ko. Nagluto ako ng breakfast. Sumunod naman si Jana at lumabas din si Alisa sa kwarto. Maputla siya. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Wala naman, sabi niya. Mama Mia, mula noon ay naging tahimik ang bahay. Hindi yung klase ng tahimik na walang problema, kundi yung tahimik na parang punong-puno ng mga salita na hindi namin masabi sa isa't isa. Si Jana, napapansin ko na lagi siyang balisa. Lagi niya akong hinahanap-hanap. Minsan tinetext niya ako kapag nasa trabaho ako. Sabi niya, namimiss na raw niya ako. Oo nga pala, Mama Mia, para iwas gulo ay tumigil na rin sa pagtatrabaho muna si Jana. Para hindi kami mahuli ni Alisa sa trabaho. Namimiss kita, kailangan kita at ng baby natin. Minsan kapag alam ko na nasa trabaho si Alisa ay pinupuntahan ko si Jana. Sinasamahan ko rin siya sa mga prenatal check-up niya. Minsan kahit nag-i-insist si Alisa na sumama, sabi ko ay magpahinga na lang siya. Responsibilidad ko naman yon bilang pinsan ni Jana. Hindi mo naman yun responsibilidad. Di mo responsibilidad ang pinsan mo. Ang may responsibilidad sa kanya, yung nakabuntis sa kanya. Love, alam mo naman, 'di ba? Close ang mga ama namin ni Jana. At alam nila na nasa atin si Jana. Hindi naman pwedeng pabayaan ko siya. Baka isipin nila na kung anong ginagawa ko sa pinsan ko. Mama Mia, wala na lang yun sa akin, pero napansin ko ang pagtigas ng panga ni Alisa. Napansin ko na hindi siya naniniwala, pero hinayaan ko na lang yun. Hanggang sa isang gabi, tulog na kami noon. Tulog na kaming dalawa ni Alisa sa kama namin. Pero biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Dali-dali ko iyong kinuha bago pa man magising si Alisa. Isang mensahe. Mensahe galing kay Jana.
Gising ka pa ba? Oo, bakit? Reply ko sa kanya. Pwede ka bang pumunta dito sa kwarto sandali? Hindi ako makatulog eh. Ramdam ko na parang nai-stress si baby sa tiyan ko. Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Alam kong mali. Alam kong delikado. Pero ang mga taong nasa maling relasyon, madalas sa mga maling desisyon na pupunta. Alam kong hindi dapat ako umalis sa kwarto. Pero sabi ko sa sarili ko, kung may mangyaring masama sa anak ko na nasa sinapupunan ni Jana, ay hindi ko rin naman mapapatawad ang aking sarili. Kaya tumayo ako. Tahimik at maingat akong tumayo mula sa kama. Bawat apak ko sa hagdan ay parang dinadaganan ako ng sarili kong konsensya. Pagbukas ko ng pintuan ay nakatalikod si Jana. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakaduster lang. Yung tipong hindi naman mahalay pero sapat na para umapoy ang imahinasyon ng kahit na sinong lalaki. Sa gitna ng dilim ay kita ko ang hugis ng katawang bumubuo ng problema sa buhay ko. Tumingin siya sa akin. May halong lungkot, takot at isang bagay na alam kong mas delikado pa kesa sa lahat. Pagmamahal. Jimboy, bulong niya. Hindi ko na kaya to. Hindi ko kayang magkunwaring walang tayo. Hindi ko kaya na hindi kita nakakasama sa mga oras na kailangan kita. Nilunok ko ang sarili kong laway. Lumapit ako at ramdam ko ang panginginig niya noon, Mama Mia. Jana, alam mo naman na kailangan nating maging maingat. Sabi ko na pinipigil ang sarili ko. Alam ko, sagot niya. Pero hindi ko kayang hindi ka makasama. Hindi ko kayang hindi kita nayayakap. Hindi ko kayang hindi kita nahahawakan. At ako, Mama Mia, hindi ko napigilan. Inabot ko ang kamay niya. Niyakap ko siya at doon parang bumalik ang lahat ng alaala sa akin. Ang alaala ng una naming pagniniig dalawa. Ang alaala ng unang halik na pinagsaluhan namin sa pantry ng opisina kung saan kami dati nagkakilala. Jimboy, bulong ni Jana habang hawak ang kamay ko. Hindi ko naman ginusto na dumating tayo sa ganito. Pero eto na tayo eh. Alam mo ba, wala namang kahit na sinong babaeng gugustuhin na maging lihim ng isang lalaki. Wala namang kahit na sinong babae na nasa matinong pag-iisip ang gugustuhin na maging sikreto. Pero mahal na kita, Jimboy eh. Alam kong mali ito, Jana. Sagot ko. Mali pero minamahal mo na rin ako, di ba? Umiiyak na tanong niya. Napapikit ako, Mama Mia. At oo, dun ako pinaka natakot. Kasi mahal ko siya eh. Minahal ko siya. Pero hindi ko may pagkakailang, mahal ko pa rin naman ang asawa kong si Alisa. Iba. Magkaibang pagmamahal pero parehong totoo. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Ang katotohanan na isa lang dapat ang minamahal mo dahil isa lang naman daw dapat ang puso mo. Pero Mama Mia, para sa aming nagmahal ng higit pa sa isa, kami lang po ang nakakaalam na posibleng mangyari yon. Posibleng magmahal ng higit pa sa isang tao. Lalo pat hindi mo makita sa iisang nilalang ang mga hinahanap at mga bagay na gusto mo.
Jimboy, kailangan kong malaman. Ano ba talaga ako para sa'yo? Pamilya mo ba ako? O sekreto mo lang ako habang buhay? Hindi ko masagot noon ang tanong niya, Mama Mia. Unti-unti ay lumalapit siya sa akin. Sobrang lapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya. At sa sandaling iyon, habang papalapit ng papalapit ang mga labi namin sa isa't isa, ay may narinig akong isang tunog. Tunog ng doorknob na unti-unting iniikot mula sa labas. Napasimangot si Jana. Ako naman ay halos mawalan ng dugo sa mukha. Jimboy? Tawag ni Alisa mula sa labas. Kausap ko lang si Jana. Kasi sumakit daw bigla yung tiyan niya eh. Sagot ko. Mabilis na mabilis ang tibok noon ng puso ko. Jana, okay ka lang ba? Narinig ko kasi na parang umiiyak ka dyan. Tanong ni Alisa. Lumingon ako kay Jana. Nakagat niya ang labi niya, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa pagnanais ng isang bagay na hindi namin dapat ginagawa. She whispered, sabihin mong pagod lang ako, kaya sumakit ang tiyan ko. Nilunok ko ang hiya at takot. Ayos lang daw naman siya, love. Pagod lang daw siya. Sigaw ko mula sa likod ng pinto. Tahimik. Sobrang tahimik. Ganun ba? Sagot ni Alisa. Pero ewan ko, ramdam ko noon na may alinlangan sa boses niya. Ramdam ko na may pagdududa siya. Sige, asikasuhin mo na muna yung pinsan mo. Tapos bumalik ka na sa kwarto pagkatapos ha. Pagkaalis ni Alisa mula sa pintuan ay pareho kaming hindi makagalaw ni Jana. Pareho kaming huminga ng malalim pero hindi gumaan ang pakiramdam namin. Lalo pang bumigat. Halos mahuli na tayo dun bulong niya. Gusto kong magalit sa kanya dahil masyado siyang mapangahas. Gusto ko siyang sisihin pero paano ko gagawin yun? Ako naman ang pumasok sa silid na inuukupan niya. Umupo ako sa paanan ng kama. Jana, hindi pwede to. Kahit kailan hindi pwedeng ganito lalo na kapag nasa bahay si Alisa. Pero imbis na sumagot ay naglakad siya papunta sa akin. Marahan, na para bang pinapalambot ang desisyon ko. Pero nangyari na at alam ko namang hindi mo ko kayang iwan. Tama siya, Mama Mia. Tama siya. Hindi ko siya kayang maiwan. At yun yata ang magdadala sa akin sa isang malaking kapahamakan. Kinabukasan, habang nagpapapresko ako na parang walang nangyari, ay bigla kong napansin na tahimik na naman si Alisa. Hindi niya kami sinabayan sa umagahan. Hindi rin siya nagsasalita ng sobra. Para bang nagmamasid lang siya. Hindi ko alam kung paranoia ko lang pero parang napapansin niya ang bawat kilos ko at bawat kilos din ni Jana. Pagdating ng hapon dahil pare-pareho kaming walang mga trabaho noon ay nagpunta si Alisa sa kusina habang nakaupo si Jana sa sofa. Hawak ang tiyan niya dahil nagsimula na namang sumakit ang kanyang katawan. Normal lang daw yun sa isang buntis, sabi ng doktor nung sinamahan ko siyang magpa-prenatal check-up. Jimboy, tawag ni Alisa. Normal lang to pero ramdam kong malamig iyon. Tulungan mo nga si Jana, mukhang nahihilo yata. Kinakabahan ako. Kasi narinig ko ang susunod niyang sinabi habang nakatalikod siya. Minsan mo naman yan, 'di ba? Kaya tulungan mo. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga sa mga panahon na yon. Kinagabihan habang nasa banyo ako at nagsisipilyo,
ay napansin kong bukas ang drawer ni Alisa. Drawer na hindi naman niya basta-basta binubuksan. At dun, Mama Mia, ay may nakita akong maliit na notebook. Alam kong yun ang ginagamit niya bilang planner niya sa mga ginagawa niya sa trabaho. Kaya hindi ko dapat yun pinapakialaman. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit may iba kong pakiramdam na may nakasulat doon na mga bagay na hindi ko gugustuhing malaman. Pero syempre, Mama Mia, tinignan ko pa rin bilang pakialamero naman ako. Mama Mia, nagulat ako. May mga tanong na nakasulat doon. Bakit pareho silang laging mukhang tensyonado kapag dumadating ako bigla? Bakit may kakaibang tinginan? Bakit parang may kakaibang ibig sabihin ng mga kilos? Bakit masyado naman yata siyang malambing sa pinsan niya? Bakit hindi ko nakilala ang pinsan na to nung pumunta ako ng probinsya nila? At bakit hindi naman niya ito binabanggit sa akin dati? Bakit nung binanggit niya, bigla na lang dito titira? Napaupo ako sa gilid, Mama Mia. Naisip ko, patay. Hindi na ito simpleng pagdududa lamang dahil naka-journal na, nakasulat na. At alam ko ang mga babae, kapag meron ng mga ganon, ay meron ng nangyayaring matindi at umaatikabong imbestigasyon. Kaya ba siya tahimik lamang? Kaya ba siya parang nagmamasid lang dahil nag-iipon siya ng ebidensya? Mama Mia, sabi nga nila, ang malalim na ilog ay yung tahimik. At yun yata ang nangyayari noon kay Alisa. Nagmamasid lamang siya. Isang gabi malakas ang ulan dahil may bagyo. Puro kulog at malamig ang panahon at ang paligid. Si Alisa ay nasa sala, nakahiga at nanonood ng balita sa TV. Si Jana naman ay nasa kwarto. Madalas na kasi noong sumasakit ang likod niya. Ako ay nasa kusina, nagtitimpla ng kape para sana kay Alisa. Sumusubok ako noon na bumalik ang lambingan naming dalawa. Pero eto ang nangyari. Tumawag si Jana. Sabi niya, pasuyo raw ng mainit na tubig. Pagpunta ko sa kwarto ni Jana para bigyan siya ng mainit na tubig, ay hindi ko napansing nakasunod pala sa akin si Alisa. Tahimik, walang ingay. Para bang multo o white lady na naglalakad. Pagbukas ko ng pinto ay sakto naman na isang malakas na kulog ang halos umuga ng buong kabahayan. Saktong-sakto, Mama Mia. Walang saplot ang balikat ni Jana. Nakatupi ang kumot. Nakalantad ang parte ng dibdib niya. At lumingon siya sa akin na may ngiting hindi pang pinsan. At alam ko, kitang-kita iyon ni Alisa. Jimboy, sabi niya. Isang boses na malambing. Sabi ni Jana. Ang boses na yon ay tila nag-aanyayang may mangyari sa aming dalawa. Hindi pa namin alam noon na nasa likuran pala si Alisa. Buti na lang at biglang tumikim si Alisa dahil kung hindi, baka hinalikan ko na doon si Jana dahil sobrang kaakit-akit naman din ang itsura niya nung mga panahon na yon. Ano to? Tanong niya. Ang lamig ng panahon. Tsaka buntis ka pa. Bakit ganyan ang ayos mo, ha, Jana? Mama Mia, tumayo si Jana. Nagulat din gaya ko dahil hindi namin ini-expect na nasa likuran ko na pala noon si Alisa. Pero huli na.
Si Alisa naman ay titig na titig lang sa aming dalawa, na tila ba hinihintay kaming magsalita at magpaliwanag. Tila ba hinihintay lang kami na magsabi. Wala. Humihingi lang ako ng tubig, sabi ni Jana. Talaga ba? Ang tinawag mo kanina, etong pinsan mo, 'di ba? So alam mo na si Jimboy ang papasok. Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit nakatalukbong ka lang ng kumot? Bakit parang wala kang saplot sa ilalim? Tumayo si Jana at kumpirmado nga na wala siyang saplot sa ilalim dahil itinatakip pa rin niya yung kanyang kumot sa kanyang katawan. Mama Mia, nakita ko ang matapang na mukha ni Jana. Isang mukha na hindi niya dapat pinapakita sa harap ni Alisa. Pero parang handa na siyang maghamon sa mga panahon na yon. Bakit kailangan kong magpaliwanag sa'yo? Sabi ni Jana kay Alisa. Si Alisa naman ay hindi naging handa sa mga sinagot ni Jana. At bakit naman hindi? Nakatira ka dito sa pamamahay ko. Kaya dapat lang na magpaliwanag ka. At isa pa, asawa ko ang tinawag mo. Tapos ganyan yung itsura mo? May pinsan bang ganyan? Asawa? Mahiya ka nga. Di mo naman asawa. Etong si Jimboy, di ba? Kinakasama ka lang. Di ka pinakasalan, uy. Mama Mia, mas lalo pang tumaas ang kilay ni Alisa. Tama na yan. Ano ba kayo? Han, love, doon na tayo sa labas. Sabi ko na sinusubukang pigilan ang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mama Mia, kung tutuusin malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang panahon sa paligid dahil may bagyo. Pero silang dalawa ay tila mainit na nagsasalpukan na. Hindi. Kailangan niyong magpaliwanag. Lalo ka na. Sabi ni Alisa kay Jana. Kung ayaw mong masaktan, buti pang hindi mo na lang itanong ang mga detalye. Ano? Dito na unti-unting bumigay si Alisa, Mama Mia. Anong detalye? Jimboy, magsabi ka nga. Tingin niya sa akin noon ay parang nanlalamon na. Ako naman ay aanga-anga na noon at hindi na makapagsalita pa. Napansin kong may namumuo ng luha sa mga mata ni Alisa. Magkaano-ano ba talaga kayong dalawa, ha? Mama Mia, doon ay hinawakan ni Jana ang kanyang tiyan. Alaman namang buntis ako, 'di ba? At oo, tama ang hinala mo. Si Jimboy ang ama nito. At boom, noon ay tuluyang gumuho ang buhay ko. Ama? Paano naging ama nang dinadala mo ang pinsan mo? Hindi ko siya pinsan. Manloloko ka! Sigaw ni Alisa, sabay bigay sa akin ng mag-asawang sampal at saka siya tumakbo papunta sa kwarto. Narinig ko ang paghahagis niya ng mga gamit, ang pagkalabog ng pintuan, ang pag-iyak niyang nakakayanig ng dibdib. Ako naman noon, Mama Mia, ay nakatayo lang sa sala, walang magawa, walang mukhang maihaharap sa kanya, walang lakas. Takot na takot ako noon. Tinangka kong sundan si Alisa sa kwarto pero bago ko pa man mabuksan ang pinto, ay sumigaw na siya mula sa loob. Umalis ka! Sabi niya. Alisa, mag-usap tayo, makinig ka muna. Umalis ka, sabi.
At doon ako lumuhod sa sahig, sa harap ng pintuan, sa harap ng kasalanan ko. Alisa, love, patawarin mo ko please. Pero ang sagot niya lang, patawarin? Pagkatapos mo akong gaguhin? Hindi mo lang ako basta pinagtaksilan, ginawa mo akong tanga, bobo. Ginawa ko lahat para sa'yo, pero hindi ako sapat. Tinanggap ko lahat kahit hindi mo ako pakasalan, basta makasama lang kita. Pero pinaboy mo ako dito sa sarili nating tirahan. Mama Mia, ramdam ko ang sakit sa bawat salitang namumutawi sa mga labi ni Alisa. Alam kong masakit na masakit yun para sa kanya. Kaya naman, hinayaan ko na lang muna siyang magpahingang mag-isa sa kwarto. Kinabukasan, hindi kami nagkatinginan ni Alisa. Hindi rin kami nag-usap. Pero alam kong hindi pa tapos ang hirap. Dahil may bata, may relasyon, may katotohanan na may panggagagong nangyari. Late afternoon ay lumabas si Alisa sa kwarto. Maputla. Namamaga ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Jimboy, hinding-hindi kita mapapatawad kahit ano pa mang rason ng panloloko mo sa akin. Pero kailangan kong marinig ang buong kwento nang matahimik ang loob ko. At dun nagsimula ang mahaba kong pag-amin sa kanya. Ang masakit na katotohanan na lalong nagpapaiyak sa kanya sa bawat salitang binibitawan ko. At dun niya sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi kita paaalisin dito at hindi ko rin siya palalayasin. Lumaki ang mga mata ko, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, akala ko talaga ay palalayasin na niya ako, pati na rin si Jana. Talaga? Bakit? Gusto kong makita kung hanggang saan yang tibay ng pagmumukha ninyong dalawa. Gusto kong makita kung papaano ninyo haharapin ang ginawa niyo sa akin. Masakit, Jimboy. Sobrang sakit. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo sa akin yon. Hindi ko lubos akalain na maloloko mo ko. Ang akala ko mabait ka. Kailan pa nagsimula ang relasyon ninyo? Magpipitong buwan na. 7 buwan? 4 na buwan pa lang yung tiyan ni Jana, 'di ba? So ibig sabihin, meron kayong 3 buwan na may ginagawa kayong kalokohan sa likod ko at hindi mo man lang inisip na itigil yon. O baka naman hindi mo lang inisip na protektahan ang sarili mo at huwag mambuntis ng iba. Pero siguro may mali din ako, ano? Kasi hindi kita binigyan ng anak. Alam ko namang yun ang gusto mo. Hindi kita binibigyan ng anak, Jimboy, dahil hindi mo pa ako pinapakasalan. Pero siguro nga, pagkakamali yun para sa'yo. Love, ako ang nagkamali. Huwag mo akong tawaging love. Hindi mo ako ginagalang. Ginamit mo ako. Pinatira mo pa dito ang kabit mo. Sa bahay. Sa bahay na ako ang nagbabayad. Tapos may nangyayari sa inyo? Diyan sa kamang ako ang bumili? Humigpit ang pagkakahawak niya noon sa hagdan na para bang matutumba siya anumang oras. Alam mo ba ang tagal-tagal ko nang napansin na may kakaiba sa inyo?
Pero hindi ako agad nagreklamo. Akala mo ba tanga ako? Ano? Bakit di ka nagsalita? Dahil nagpabuntis muna ako sa'yo, Jimboy. Mama Mia! Gulat na gulat ako sa mga nalaman ko. Oo, buntis din pala si Alisa. At habang nag-uusap kami ay nakatayo sa likuran ko si Jana. Ano? Buntis ka rin? Oo, buntis din ako. Kung may panlaban kang anak, Jana, pues meron na rin ako. Sabi niya sa pagitan ng pag-iyak at paghawak ng kanyang tiyan. So ngayon, Jimboy, kung hindi mo kayang mamili sa aming dalawa, di magsama-sama tayo sa bahay na to. Sabi niya at saka tumalikod. Doon ay umiyak si Jana, Mama Mia. Sabi niya sa akin, ano daw mangyayari sa amin? Ako naman nung mga panahon na yon ay naguguluhan. Kung akala nyo madali para sa isang lalaki na may 2 babae, lalo na nasa loob ng iisang tahanan, hindi po, Mama Mia. Hindi madali. Sobrang mahirap. Hirap na hirap ako noon sa araw-araw. Lalo pat parang sinasadya talaga ni Alisa, Mama Mia, na isakto yung prenatal check-up niya sa mga check-up din ni Jana. Pinapapili niya ako kung sino ang sasamahan ko. Ako naman ay litong-lito, gulong-gulo. Lagi kong inuuna si Alisa. Tapos kinahapunan ay sinasamahan ko si Jana. Pero hindi nakukontento si Jana doon. Nagagalit siya. Naiinis siya dahil lagi ko raw inuuna si Alisa ay mas malaki na raw yung tiyan niya. 3 linggo pa lang ang lumipas mula nung nagkahulihan at nagkaalamanan kami. Pero pakiramdam ko ay parang 3 taon na sa sobrang dami ng stress ko. Hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho dahil kahit nasa trabaho ako ay tinatawagan ako ni Jana o di kaya naman ay ni Alisa. Walang nagpapatalo sa kanilang dalawa. Hanggang isang araw, may tumawag sa akin habang nasa opisina ako. Sinugod daw sa ospital si Alisa dahil dinugo. Dali-dali akong pumunta sa ospital. Iyak ng iyak si Alisa noong madatnan ko. Tinatanong niya kung bakit daw ako pumatol sa isang demonyo. Doon ko nalaman na nag-away pala silang dalawa at natulak pala ni Jana si Alisa sa hagdan. Buti na lang at 3 hakbang naghagdan na lang siya nahulog. Kaya hindi masyadong malala ang kanyang bagsak at wala namang nangyari sa anak naming dalawa. Pag-uwi ko ng bahay ay hindi na ako nakapag-isip at agad kong sinigawan si Jana. At nasaktan ko siya sa pagkakahawak ko sa kanyang braso. Galit na galit siya, Mama Mia. Galit na galit siya at sinisigawan niya ako na ginamit ko lang daw siya. Kinabukasan pagkagising ko, abala agad ako sa pagluluto ng umagahan dahil pupuntahan ko sa ospital si Alisa. Hindi ko na namalayan na wala na pala nung mga panahon na yon si Jana sa bahay. Nung tapos na akong mag-anda, ay kinatok ko na si Jana sa kwarto niya. Sabi ko, mauna na lang siya at asikasuhin na lang niya ang sarili niya dahil pupuntahan ko pa si Alisa sa ospital. Ngunit walang sumagot. Binuksan ko ang pinto dahil hindi naman yun nakalak. Gusto ko sana munang magpaliwanag sa kanya pero pagbukas ko ay nakita akong maayos ang pagkakatupi ng higaan. Hinanap ko si Jana sa buong bahay pero wala siya. Nung maisip kong buksan ng aparador ay nakita kong wala na ang mga gamit niya. Umalis si Jana.
Umalis siya dahil nasaktan ko siya ng pisikal sa unang pagkakataon. Kinabahan ako noon. Dahil yung anak ko sa kanya, anong mangyayari? Pero kahit kinakabahan ako ay inuna ko pa rin si Alisa. Pagdating ko sa ospital, Mama Mia, ay may sinabi si Alisa sa akin. Isang bagay na nagtapos ng lahat ng karma ko. Ayoko na, Jimboy. Kung mamamatay ang anak ko dahil sa inyong dalawa ng kabit mo, hindi ko na yun gagawin. Titiisin kong malayo sa'yo. Titiisin kong wag nang mapalapit sa'yo. Maghiwalay na tayo. Nakiusap ako noon kay Alisa. Sabi ko umalis na sa buhay namin si Jana pero hindi na siya naniwala pa sa akin. In short, Mama Mia, iniwanan din ako ni Alisa. Umuwi siya sa probinsya nila. Umuwi siyang Mindanao. At hindi na siya nagpakita sa akin mula pa noon. Ngayon ay 4 na taon na mula nung iniwan nila akong dalawa. Si Jana, nakita ako sa Facebook na may fiancé na siyang Amerikano. Kasama nila ang anak namin. Hindi ko na rin siya ginulo pa. Dahil sabi ko, eto na nga siguro ang karma ko. Si Alisa naman ay wala akong balita sa kanya dahil kahit social media accounts niya ay wala. Hindi ko rin alam kung saan ang probinsya nila sa Mindanao dahil hindi pa naman ako nakakapunta sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Mama Mia, sa ngayon ay meron na akong napupusuang ibang babae. Pero dahil nga kumalat sa opisina ang nangyari ay tila wala na yatang gustong maniwala sa akin na kaya ko pang magbago at magmahal ng totoo. Mama Mia, sa ngayon ay nag-iisa po ako. Ang gusto ko lang naman ngayon ay makita at makasama ko sana ang mga anak ko kina Jana at Alisa. Tanggap ko nang hindi na nila ako babalikan pero sana naman kahit mga anak ko ay ipakita man lang nila sa akin. Sumulat ako dito, Mama Mia, sa pagbabakasakali na baka may isa sa kanila na makarinig nitong aking kwento. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang. Jimboy. Jimboy, I hate you. 'Di ba? Yung kanta ni Mahal ba yun? Oh, parang ni Mahal yata yun. Mahal? Oh, si Mahal yun. Naka Jimboy! Grabe naman talaga ang kwento ng buhay mo kasi grabe di ka rin naman talaga dong. Bakit naman pinagpanggap mong pinsan iyong kabit mo, 'di ba? Alam mo, masakit na sa loob at insulto na may kabit yung asawa o kinakasama o boyfriend mo. Mas higit ding insulto at mas higit ding masakit sa loob kapag pinagsama pa talaga kayo sa iisang bubong. Grabe yun, Jimboy. Well, gusto kong sabihin sa'yo na baka karma mo na yan, pero alam mo naman siguro na yan, ano. Kaya hindi ko na lang sasabihin, charot, kahit nasabi na nga. Anyways, ang dasal ko ay sana nga magbago ang isip ni Jana at ni Alisa at mapakita sa iyo ang mga anak mo. Sana nga dumating ang puntong ganon. Pero sa ngayon, ayusin mo na muna yung buhay mo. Maging karapat-dapat ka munang maging ama bago ka magpakaama sa mga anak mo. Na talaga naman. Bakit naman kasi pinapairal yung kate at libog ng katawan eh, di ba? Anyways, thank you so much sa inyong panonood at pakikinig. Alam kong na-stress din kayo sa kwentong ito. Kaya para makaganti kayo sa iba, i-share nyo ito para marami tayong ma-stress. Grabe naman ang manipulation para ma-share itong video na to, ano. Anyways, maraming salamat sa ating mga members. Thank you very much. Sa bago nating member na si... San ba yun? Eto na, sandali. Ay, nako. Bakit may next? Sandali.
na si Benson Boyser. Maraming salamat kay Smack Dax. Hello din kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, kay Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong pagpapamember. At syempre kahit hindi ka member, kung suki ka naman talaga ni Mama Mia at araw-araw kang nakikinig, maraming thank you sa'yo. Hi ako kay Jaime Doran, kay Viva OFW, maraming salamat. Oo, 'di ba? Hello ako kay Mila Raduban, maraming thank you. Kahit nagpa-member na, nag-subscriber pa, commentator pa talaga. Pati na yan sina Gail Easy at Gimaras Girl, lagi sila. Hi ako kay Jaime Rodriguez, Ramona Gonzalez, kay Jegs Ragos, maraming salamat sa'yo. Liba Ruman, Elizabeth Lagunday, Lina Ladeza, thank you very much sa pakikinig. Lakwacha, hello po, maraming salamat. At syempre sa lahat ng nakikinig sa atin, thank you very much. Kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyo pong i-share sa atin, ay gawin nyo po, mag-email lamang po dito sa ating programa. Ayun po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. For collaborations and any other concerns, pwede din po kayong dyan din mag-email. At sumasagot naman po ako, basta wag lang po scam, okay? Maraming thank you sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagsasabing, I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Ingat! Bye-bye!